ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap balikan ang kwento ng una nating pagmamahal. Yung unang beses na nagtagpo kayo pero masakit din palang balikan. Lalo na't hindi kayo nakaabot sa dulo tulad ng inyong mga pinangako. Ikaw kabarangay, naaalala mo pa ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lexie, 35 years old, single, 10 taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang nanliligaw kundi dahil ayoko nang sumubok ulit. Ang first love at first boyfriend ko na si Brad, ang siyang huli ko na marahil na pag-ibig. Naging kaklase ko siya noong college, 18 years old pa lamang kami noon. Sa ganong edad na rin kami nagkamabutihan at nagkaroon ng relasyon. Iba talaga ang first love kapag binabalik-balikan mo. Ang sarap sa pakiramdam na malasap, yung unang kilig at unang yakap mula sa kanila. Pero marahil yun din ang pinakamasakit. Lalo't hindi mo mapaghahandaan at maikukumpara ang pakiramdam oras na matapos na kayong dalawa. Kaya siguro after ni Brad ay hindi na ako nagkaroon ulit ng karelasyon. Natakot na akong masaktang muli, Papa Dudut. Sa paglipas naman ng panahon ay nakalimutan ko na rin si Brad. Naging busy na rin kasi ako sa trabaho at ibang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Tulad ng hiking at camping tuwing day off ko. Kasama ko madalas ang kabatch ko noong college at best friend ko na si Jam. May karelasyon na si Jam pero nasa ibang bansa. Kaya madalas pa rin kaming magkasamang dalawa at marami pa rin kaming oras para magbonding. Isa sa bonding namin ay yung buong araw kami sa bahay ng bawat isa. Tamad day lang. Walang ibang ginagawa. Nakahilata lang habang passive na nanonood ng telebisyon o nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut. Habang nagpapapak ng mga junk foods at ibang comfort food namin. Isang hapon habang nakahiga ako sa sofa at si Jam naman ay nag-scroll sa kanyang Facebook ay may balitang dumating. Ang lambot talaga nitong sofa mo, Jam. Kapag ayaw mo na to, bigay mo na sa akin Swap tayo sa kama mo. Sa'yo na yung sofa ko, akin na ang kama mo. Hoy, pamana pa sa akin ng lola ko yung kama na yun, no? Hindi pwede. Swap ko na lang sa isang dosenang sardinas tong sofa mo. Baka gusto mong ipukpok ko sa ulo mo yung 2 can opener ko. Ay, wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sobrang relaxing nitong pwesto ko. Sige, galit-galit muna tayo. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook ko. Okay. OMG! Mag-scroll ka lang dyan. Huwag ka nang maingay. Magpa-power nap ako eh. Lexie! Ano yun? Lexie! Ano nga? Engaged na si Brad. Brad? Yung ex mo. Yung first love mo. Kaklase natin sa college. Jam, kilala ko si Brad. Kumalma ka nga. Bakit parang ewan yung sagot mo riyan? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasalanan to ng sofa mo eh. Masyadong nilambutan. Okay ka lang? Obvious ba? So, hindi? Lapit ba ako sa'yo? Damayan kita? Ha? Para saan? Kasi ang sakit kaya kapag nalaman mong nakahanap na ng the one yung one great love mo. First love ko lang si Brad. Sobra ka namang mag-assume na siya yung one great love ko. Hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang taon mo siyang iniyakan. Nung nalasing ka at nag-relapse, sabi mo siya ang greatest love mo. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, 10 years na, pero hindi ka pa rin nakahanap ng kapalit ni Brad dyan sa puso mo. Handa kong ipagpalit si Brad sa sofa mo, girl.
Nagpapanggap kang okay, no? Bakit naman ako magpapanggap na okay? Hindi naman na kailangan kasi okay na okay ako. Kaya please, hayaan mo na lang ako mag-power nap. Sige, kung yan ang makakatulong sa'yo para hindi maramdaman ng pain mula sa engagement ng first boyfriend mo, go lang. Hay naku, Jam. Naka-move on na ang lahat sa amin, ikaw na lang ang hindi pa. Kasi alam mo naman na naging president ako ng fans club nyo nung college tayo, no? Ay, akala talaga namin, kayo na yung magkakatuluyan. Ang daming signs noon na hindi kami match. Ewan ko ba sa inyo kung bakit iniisip niyong magkakatuluyan kaming dalawa? Pero ang dami ring signs na kayo ang endgame ng isa't isa. Saksi ako kung paano kayo magmahalan dati Wag ako, girl. Kita ko lahat. Ramdam ko ang pagmamahalan yung dalawa ni Brad. Sagad sa buto. Hindi na lamang ako nagsalita sa huling sinabi ni Jam. Nagpanggap na lamang ako na hinila na ng antok. Nakapikit na ako noon at piniling huwag nang harapin pa si Jam. Baka kung ano pa ang masabi nito at baka kung ano pa ang maalala nito sa nakaraan namin ni Brad. Pero sa pagsapit ko or pagpikit ko ay bigla naman akong hinila ng nakaraan. Kung saan ay magkasama pa kami ni Brad. Tulad ng nasabi ko sa inyo, 18 years old lamang kami nang magkakilala. Napunta siya sa block section namin ni Jam. Nakatabi sa upuan, nakipagkilala siya sa akin kasi kailangan niyang humiram ng ballpen at humingi ng papel. Wala kasi siyang dalawang kahit na ano maliban sa kanyang sombrero. Yun ang simula ng naging close kami ni Brad. Kasama siyempre si Jam at lagi na kaming magkakasama kada subject, lagi kaming magkakatabi. Siguro doon kami na-develop ni Brad. Dahil lagi kaming magkasama. Mas nakikita ko nang malapitan ang gwapo niyang mukha, makinis at palangiti siya. Habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya sa tuwing tumititig siya sa akin at sinasabihan ako ng maganda. Lagi niyang pinapansin ang namumula kong tenga. Tinanong niya noon kung bakit namumula ang tenga ko at ang sabi ko ay dahil sa init ng panahon. Pero ang katotohanan, namumula lang ang tenga ko kapag katabi ko siya. Kasi kinikilig ako at umahalo pa sa hiya ko sa tuwing magdidikit ang braso niya sa akin, Papa Dudut. Grabe, ang hirap nung quiz kanina. Kulang na lang ma-stroke ako sa first question. Grabe si Ma'am Cruz. Walang patawad magpaputok ng ugat sa ulo. Ayos naman Hindi naman ganun kahirap. Hindi ka lang siguro nag-review. Hindi nga, pero sana naman pang hindi ng review-friendly yung quiz na ginawa niya, no? Gusto talaga niyang umulit ako. Sige siya, mauumay siya sa pagmumukha ko sa next sem. Sumama ka kasi minsan sa amin ni Lexi para mag-review. Oo nga, Jam. Sama ka na minsan. Doon lang naman kami madalas sa library o kaya sa hallway ng dorm ni Brad. Wag na. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mo mag-hello ulit sa mukha ni Ma'am Cruz next sem, huwag kang sumali sa pagre-review namin ni Lexi. Hahanap na lang ako ng ibang review group. At bakit ayaw mo sa amin? Matino naman kami DL nga tong si Brad Kasi naman, pwede ko bang sabihin? Pa-suspense pa. Bakit nga? Kasi naman pag magkasama kayong dalawa, nakakalimutan niyo na ako. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wag nang magmaang-maangan, no? Kita ko sa pamumula ng tenga mo ngayon na kinikilig ka. Hoy, namumula ang tenga ko dahil sa init ng panahon. Girl, December ngayon, malamig. Microwave mo lang ang mainit. Best friend mo ako, kaya alam ko na kapag namumula ang tenga mo, dahil kinikilig ka kay Brad. Subukan mo itanggi, babagsak ka sa algebra sa finals. Diba? Na-choke ka ngayon dyan. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Obvious naman na nagkakagustuhan na kayo pero wala pa ring umaamin. Hoy Brad, ikaw ang lalaki, mag-first move ka na. Parang ewan naman tong si Jam. Di nabulol ka ngayon kasi true ang sinasabi ko. Ganito na lang ha, iiwan ko muna kayo para magkaaminan na.
Binuksan ko na ang pinto para sa inyo. Pumasok na lang kayo. Bye! So, ano na? Ang loko ni Jam, no? Pero hindi naman siya mali. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alam na ng lahat pero tayo na lang yung hindi. Ha? Ano? Hindi ko alam kung gets mo ang sinasabi ko o ayaw mo lang unawain. Nabigla naman kasi ako kay Jam. Pero gets mo naman yung nangyayari sa atin bago pa man magsalita si Jam, di ba? Oo. I mean, medyo lang. Sakto. Pwedeng magtanong? Ano yun? Ayoko na kasing nasosolo lang kita tuwing nagre-review. Baka naman pwedeng masolo ka sa isang date. Pwede. Pero sure ka? Gusto mo kong ka-date? Hindi lang kita gustong i-date. Gusto talaga kita. Bakit ako magtsatsaga mag-review sa marumit maingay na hallway ng dorm kung hindi kita gusto? Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa akin noon? Siguro kasi kailangan ko yung pagiging taklesa ni Jam para matulungan ako. Ako rin. So gusto mo rin pala ako? Ha? Ano? Namumula tenga mo. Tama si Jam. Senyalis yan kapag kinikilig ka sa akin. Papadudot, hindi na ako nakatanggi sa sinabi ni Brad. Totoo naman kasi, bakit ba ako magdi-deny? Sinumbong na ako ng tenga ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang pagsagot ng oo. Ang saya ni Brad, Papadudot. Napatalon pa ito at ang first date namin nangyari noong hapon na yon. Sa isang maliit na kainan lang malapit sa campus namin. Bihirang estudyanteng pumupunta roon dahil pangmatanda raw ang mga bentang pagkain. In-order namin ang large size special bibingkang bigas at dinuguan na may siling labuyo. Para sa amin, mas perfect na i-partner ang dinuguan sa bibingka kesa sa puto. Na-enjoy namin ang araw na yon. Pinicturean pa ni Brad ang pagkain namin at nag-selfie kami at pinost niya sa Facebook niya. Ang mga nakakita, Papadudot, ng post ni Brad na yon ay kinantsawang kami. Lahat sila'y natuwa dahil finally daw ay umamin na kami sa isa't isa. Nagbiro pa yung iba at sinabing nagpustahan pa sila na sa huli ay magiging kami rin. Nangunguna sa pang-aasar noon si Jam. Ano pa bang inaasahan namin siya yung tulay namin ni Brad, Papadudot. Malaki ang pasasalamat namin kay Jam. Dahil kung hindi dahil sa kanya, Papadudot, ay hindi kami magkakaaminan sa nararamdaman namin. Higit sa lahat ay hindi matutupad ang first date namin. Ang first date na nauwi sa first relationship namin ni Brad. Walang kasing saya ang unang relasyon at ang unang pag-ibig. Lalo na't maswerte kong natagpuan yon kay Brad. Pero tulad ng ibang first love, hindi rin naman kami pinalad na magkatuluyan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglilikot ng utak ko pabalik sa nakaraan, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Hindi ko yon pinaalam kay Jam at sinolo ko yon tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong umiyak dahil malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat. Ewan ko ba kung mas naging malinaw ba ang lahat ng alaala ko kay Brad dahil sa nabalitaan kong ikakasal na siya o talagang hindi naman lumabo yon ni minsan. Sadyang maayos ko lang na naitago sa aking baul ng alaala ang aming nakaraan. Muling naglakbay ang utak ko noong 20 years old na kami ni Brad. Graduating na kami noon at siguradong magmamarcha kami dahil sinipagan naman namin sa pag-aaral at ginawa namin ang lahat para lamang makaabot kami ng diploma. Kakatapos noon ng finals namin, nag-celebrate kami sa paborito naming kainan kung saan namin binibili ang bibingkang bigas at dinuguan. Iyon at iyon lang naman ang ino-order namin kada matatapos ang exam week. Napansin namin na parang hindi sinasadyang naging tradisyon na yon para sa amin. Habang hinihiwan ni Brad ang bibingka at habang sinasaling ko naman sa mga mangkok namin ang dinuguan, may mga napagkwentuhan kami sa future na nagdulot ng takot sa akin
Papa Dudut. Pakidurog mo ng maigi ang siling labuyo ha. Kailangan ko ng anghang sa dila ko ngayon. Bakit naman? Grabe yung panlalamig ng dila ko kanina sa exam natin. Parang na-mental block ako bigla. Etos ka. Ikaw, mami-mental block? Ang talino mo kaya palagi. Na-mental block nga ako kanina. Seryoso. Ewan ko rin. Siguro dahil sa tuloy-tuloy na puyat. O paano mo naman nalagpasan yung pagka-mental block mo? Tiningnan lang kita. Bolero? Dudurugin ko naman tong labuyo eh. Hindi mo na kailangan bilugin yung ulo ko, no? Seryoso nga. Kanina nung pinagpapawisan na ako sa kaba, tumingin lang ako sa'yo. Tapos ang kalmado mo lang na sumasagot ng exam. Kumalma ako bigla. Tapos hindi pa ako nakontento. Bigla akong inimagine ang future natin. Future natin? Oo. Hindi mo ba nai-imagine ang future nating dalawa? Paano mo ba nai-imagine ang future natin? Simple lang. Dalawang versions yun eh. Yung unang version ng future natin, andito tayo sa lungsod. May mga trabaho tayo na malaki ang sahod. Nakatira tayo sa pinakamataas na floor sa isang sikat na kondo. Kita natin sa gabi ang lahat ng liwanag ng buong syudad. May dalawang malaking kwarto yung kondo natin. Isa sa atin at isa naman para ron sa kambal natin. Tapos mag-aaral sila sa private school. Excited nga akong makita habang suot nilang bagong plancha na uniform nila eh. Ang cute lang. Tapos ihahatid ko sila sa school kasama ka. Tapos magkakape muna tayo sandali. Alone time natin. Pagkatapos ng kape, ihahatid na kita sa trabaho mo. Ako naman ang susunod. Yung version 2? Mas simple yun ha. Naisip ko sa probinsya tayo maninirahan. Magnenegosyo tayong dalawa. Kukuha tayo ng modern kubo na merong 3 kwarto. Isa sa atin, isa sa kambal natin, at ang isa naman bakante. Magagamit lang yon kapag may bisita tayo o kapag magkaaway tayo. Kasama rin pala sa ini-imagine yung away natin. Kaya nga 3 yung kwarto, di ba? Tapos meron tayong hardin. May mga tanim tayong gulay at saka may mga alaga rin tayong mga manok, bibe at kambing. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng baka na pwede nating gatasan para sa mga bata. Wala tayo halos kapitbahay. Mahina ang signal para hindi tayo lagi nakatutok sa mga cellphone natin. Tapos meron akong tricycle na ipanghahatid sa mga bata sa school. Okay lang sa akin kahit sa public school sila mag-aaral. Basta cute yung uniform nila. Importante yun. Tapos, uwi ako sa'yo para magkape naman tayo sa balkonahin natin. Kaharap natin ang hardin natin at malakas ang hangin. Ay, simpleng buhay sa probinsya. Yun ang version 2. Detalyado naman palang naiisip mo para sa future natin eh. Ikaw ba? Anong naisip mo para sa future natin? Ako? Pansin ko parang kinakabahan ka habang nagkukwento ako sa future natin. Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng mga ganong usapan? Hindi naman. Kaya lang hindi mo ako nakikita na kasama mo sa future? Hindi Kung meron man akong siguradong nakapinta sa future ko, ikaw yun. Pero ano? Pero tayong dalawa lang nandun. Madilim ang paligid pero magkasama tayo. Walang mga anak, walang bahay, walang trabaho. Basta tayong dalawa lang. Ewan ko kung bakit ganun pero… Shhh! At ayos lang yon. Ang importante kasama mo ko. Kahit saan pa yan. Kahit tayong dalawa lang. Basta andun ako at ikaw. Bakit ang swerte ko sa'yo? Kasi tinutumbasan ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Halos maiyak ako sa sinabi ni Brad, Papa Dudut. Niyakap ko siya dahil sa panginginig ko. Hinalikan niya ang ulo ko para mapakalma. Sinabi niyang wala akong dapat na ipangamba. Dahil sisiguraduhin niyang magkasama kami hanggang sa pagtanda. Doon ako kumalma, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na sigurado na talaga ako. Sigurado ang puso ko na siya na ang kasama ko hanggang sa dulo. Hindi ako magagaya sa mga magulang ko, lumaki sa chaotic or magulong pamilya. Ang mga magulang ko ay walang araw na hindi sila nagtalo at nagsakitan. Lahat yon ay ipinakita nila sa harapan ko.
Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakita nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata. At kapag nag-aaway sila, ako ang nadadamay. Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lamang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagbura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugal. Kaya nga hanggang sa makagraduate na kami at makahanap ng trabaho kami pa ring dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, sinelebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas at maanghang na dinuguan, Papa Dudut. Grabe no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa, hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong dinuguan nila. Ang dami pa ring lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo. Tradisyon na talaga natin to, no? Kapag may bagong milestone sa buhay natin, dito tayo palagi. Kahit na afford naman natin kumain sa mas mahal, dito pa rin tayo sa nakasanayan na. Bakit pa tayo kakain sa mahal? Lasang mahal na nga tong bibingkat dinuguan. Hindi pa nakakasawa. I-save na lang natin ang pera natin para sa mas importanteng bagay. Oo naman, tulad ng hiking, camping at sa pag-travel natin. At syempre sa future family natin. Future family? Ay, napaaga ata ako ng banggit. Anong ibig mong sabihin? Lexi. Brad. Alam ko hindi natin napag-usapan ulit ang tungkol sa future natin. Pero gusto ko lang simulan natin na mapag-usapan ulit. Pag-usapan hanggang mapunta sa totohanan. Brad. Ano to? Unang beses pa lang na nakatabi kita sa theology class natin. Alam kong yun na ang hudyat ni Lord na ikaw na yung itatabi niya sa akin habang buhay. Hanggang ngayon kahit ilang lubak na yung nadaanan natin, matibay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bumibitaw sa pagkakakapit sa isa't isa. At salamat kasi nagtitiwala kang hawakan yung kamay ko para makadaan na tayo sa future na hinanda ni Lord para sa atin. Kaya ngayon, dahil hawak mo pa rin ang kamay ko, magpapasalamat ako sa'yo. At kapalit nun ang pangako na habang buhay, hindi ako bibitaw sa'yo. Lexi, mahal ko. Handa mo ba akong samahan sa future? Hindi. I'm sorry. Natatakot ako. Hindi. Sorry ulit. Lexi! Mahal kita, Brad. Pero hindi mo ako maiintindihan eh. Hindi. Magulo to. Magiging magulo to balang araw. Mag-aaway tayo. Mapapagod ka sa akin. Maghihiwalay tayo. Masasaktan ako. Hindi ko kaya yun, Brad. Hindi. Huwag mo akong pakasalan, please. Para hindi tayo umabot sa ganun. Please. Hindi tayo aabot doon. Maniwala ka. Pero bakit umabot doon ang mga magulang ko? Bakit hindi sila umabot tulad doon sa pangarap mong future sa atin? Bakit hindi sila naging masaya? Bakit hindi ako naging masaya kasama sila? Dahil hindi tayo sila. Iba ako sa tatay mo. Iba ka sa nanay mo. Tayo lang ang may alam na pwede tayo maging masaya sa future. Hindi mo alam yan. Lexi, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero isa lang ang sigurado ko. Andun ka. Parati ka ng lahat sa akin sa kinabukasan. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong hindi tayo magagaya sa mga magulang mo. Magtiwala ka lang sa akin. Mamahalin kita hanggang masiguro kong hindi ka na matatakot ulit na silipin ng future. Kasi andito na ako eh.
Paano kung hindi mag-workout? Paano kung mag-workout tayo? Paano kung sabay tayong magkakaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod? Ayaw mo bang maranasan yun? Gusto. Ikaw ang magdidesisyon kung aabot tayo ron. Kaya… Oo. Sabay tayong magkakaroon ng rayuma at puting buhok. Rayuma at puting buhok. Ewan ko kung anong meron sa mga salitang yon, pero bigla kong nakita ang itsura namin noon sa future. Parehong matatanda na kami at mahihina, pero malakas pa rin ang pagmamahal para sa isa't isa. Yun ang nakita ko, Papa Dudut. Kung dati madilim at tanging kami lang ang magkasama, pero nagkaroon ng kulay ang future namin sa paningin ko. Simple, payapa at masaya. Yon ang tatlong pakiramdam na nakasulat sa aming kinabukasan. At yon ang pinagdasal kong mangyari nang pumayag ako sa wakas. Napakasalan si Brad. 6 na buwan lang ang hinintay namin para maikasal. Ganon lang kaiksi ang preparasyon sa pag-iisang dibdib namin ni Brad. Hindi namin pinatagal yon dahil gusto lang namin ang simpleng kasal sa paborito naming simbahan. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay namin. Ganap na 4:00 ng hapon. Isang makulimlim na Sabado, kompleto na ang mga bisita. At nakaabang na sa labas habang nagkwekwentuhan. Si Brad nasa loob na ng simbahan at nagtatanggal ng kaba. Pero halata sa mukha ang saya, ako na lang ang hinihintay pero hindi ako dumating. Pinili kong hindi sumipot sa araw kung kailan pinangako ko ang habang buhay kay Brad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ko ang kasal namin ni Brad, Papa Dudut. Sa kwarto pa lang ng hotel kung saan ako nagstay ay kita na ang saya sa mukha ko. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makita na si Brad at makasama na siya sa panghabang buhay. Pero ginulo lahat ng yon ng mga magulang ko. Sinugod ako ng nanay ko sa kwarto para isumbong ang tatay ko at nahuli raw niyang may ka-text na ibang babae ang tatay ko. At imbes na magpaliwanag, nagalit ito at saka sinakal at sinampal ng ilang ulit si nanay. Nakita kong nagdurugo na ang gilid ng labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi mahalata ang pangingitim ng basag niyang labi. Lumabas ako saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumbong ang pagiging bungangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamili raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudot ng hina akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at saka kinuha ang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uutos sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at pumara ng taxi. Habang suot ang trahe de boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Wala akong pakialam noon kung pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Marami ang nagtataka, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin. Ako bang tumakas sa kasal o ang aking mapapangasawa? Walang nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napaluhod na lamang ako at saka umiyak. Biglang nagbalik ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit kailangang mangyari yon? Bakit kailangang makaramdam ulit ako ng takot, Papa Dudut? Lexi, asan ka na? Somewhere. Please, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Susunduin kita. Huwag ka matakot. Normal ang wedding jitters. Hindi to wedding jitters, Jam.
Please, Lexi. Halika na rito sa simbahan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang mawala ang kaba mo, okay? Trabaho ko yun bilang maid of honor mo, di ba? Magkakampi tayo, promise. Halika na. Nasaan ka na ba? Jam, I'm sorry. Lexi, andito na kasi kaming lahat. Saka gusto na naming makita kung gaano ka kaganda ngayon. Ang tagal na nating pinili yung wedding gown mo, ha? Huwag mong ipagdamot yan sa amin na makita. Jam, alam mo… Lexi, ikaw ba to? Brad? Asan ka? Mahal ko, halika na. Malilate na tayo. Gusto mo ba sunduin kita? Pupuntahan kita. I'm sorry, Brad. Okay lang yun. Hindi ka dapat mag-sorry. Aayusin natin to. Sabihin mo lang kung nasan ka para alam ko kung saan ka pupuntahan. Nakausap ko na yung coordinator natin. Pwede naman daw i-adjust yung oras ng kasal. Pumayag naman daw yung simbahan. Tsaka ayos lang dun sa mga bisita. Kaya please, wag ka na mag-sorry. Okay? Susunduin na kita. Huwag mo na ako sunduin. Hindi ako sasama sa'yo. Lexi, akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko nang bitawan yung takot ko. Pero nabitbit ko ulit. Pasensya ka na ha. Parang hindi ko kasi kayang iwan yung takot. Kasi yun ang nagpoprotekta sa akin para hindi na ako masaktan ulit. I'm sorry, Brad. Yung takot mo, pinrotektahan ka niyan sa paraang alam niya noon. Pero tapos na yung purpose niya sa'yo ngayon. Kasi ako na yung bibit-bit sa'yo. Ako nang bahalang pumrotekta sa'yo. Hindi mo na kailangan yung takot kasi andito na ako. Napag-usapan na natin to, di ba? Basta tayo yung magkasama, walang lugar ang takot. Kasi kaya nating kalabanin yan, di ba? I'm sorry, Brad. Kung ano man ang nangyari kanina para mabuhay ulit yung takot mo, hayaan mo. Susolusyonan natin yan. Akong bahala. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Akong bahala. Brad, palayain mo na ako. Kasi bigla ka na lang nawala ulit sa future ko. Biglang ako na lang ulit. Nakakatakot pero tanggap ko. Hindi na kita makita sa future. At ayoko nang pilitin na gawin yon kasi nakakapagod na. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman ako umalis para hindi mo mahanap. Kailangan mo lang ako makasama ngayon para makita mo ulit yung future natin. Yung pagputi ng buhok, di ba? Yung rayuma sa tuhod. Di ba yun naman ang end goal natin? Ang magkasama hanggang sa panghihina. Mahina na ako ngayon, Brad. Hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko nang umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Hindi. Hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mong labanan yan. Ilang beses mo na nga nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ako na pupunta ka. Bumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasal natin ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo nang paguri ng sarili mo, Brad. Huwag ka nang maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako at sana balang araw matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas
ang sinasabi nitong huwag na akong aatras, iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam kay Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin. Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang hiniling ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong nalulunod. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang lalim na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero na hindi ko kailanman binura sa cellphone ko. Ang number ni Brad. Nanginginig akong nagdasal na sana'y hindi pa rin siya nagbago ng numero. At tila pinakinggan naman ang aking kahilingan at ilang segundo lang ay sinagot na yon ng pamilyar na boses, Papa Dudut. Hello, Lexi. Hi, Brad. Pinalita sa akin ni Jam. Ikakasal ka na raw. Congrats, ha? Thank you, Lexi. Hindi pa rin nagbabago ang boses mo. Ikaw din. Kumusta ka? Ayos naman. Nakakaraos pa rin sa buhay. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Sana sa'yo rin. Sobrang bait ng Diyos sa akin. Puro lang ako pasasalamat ngayon, sa totoo lang. Halata naman. Pasensya na kung medyo inistalk ko yung Facebook mo, ha? Para lang masiguro na totoo yung sinabi sa akin ni Jam na ikakasal ka na raw. Okay lang yon. Nagawa ang Facebook para maging updated tayo sa buhay ng isa't isa. Lalo yung mga taong hindi na natin nakakasama. Lexi, huwag mo sanang masamain, ha? Bakit napatawag ka pa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Nung nakita ko yung announcement ng kasal nyo, bigla kong naalala yung noon. Yung sa atin? Oo. Sorry kung hindi tayo nag-workout. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko na tatanggalin ko yung takot mo sa future. Hindi mo naman obligasyon na tanggalin yung takot ko eh. Trabaho ko yun. Ako dapat ang gumawa nun. Sorry din kung nagmukhang ikaw ang responsable sa takot ko noon, ha. Pasensya na talaga. Sobrang dilim lang talaga noon. Naiintindihan kita. Noon pa man. Tumawag ako kasi sa totoo lang. Gusto ko lang ding maisara na yung chapter ng naging relasyon natin. Kasi kung magiging totoo ko ngayon sa'yo, hindi ko pa naisasara ng maayos yung libro natin eh. Kaya siguro, palagi akong hinahabol ng multo ng nakaraan natin. Laging mabigat. Laging nakakatakot. Closure. Kung yan na magpapapanatag sa loob mo at makakawala ng takot mo sa next chapter ng libro mo, ng buhay mo, sige. Huwag mo sana itong mamasamain, ha? Wala na akong balak na humabol sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Inosente lang ang tawag na to. Wala akong ibang plano kung hindi magpasalamat sa'yo sa pagsubok mo na makitang kasama mo ako sa future mo. Noon. Minsan. Hindi madaling magplano ng future kasama ako, pero sa'yo ang swabe lang. Ang bilis ko lang ma-imagine kung ano yung magagandang plano mo sa atin. Noon.
Kaya lang kasi, mas naniwala ako rin sa pinipintang future ng takot ko. Yung walang tayo, yung matatapos tayo. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo Sinubukan ko naman. Akala ko matatalo ko yung nararamdaman mong takot pero aaminin ko, sumabay na rin akong maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa na-drawing kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang ang magkukulay noon kasi mas masaya kung kasama kita habang ginagawa yon. Pero duwag ako. At tama ka. Nahila kita sa kaduwagan na yon. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa rin maghintay kahit na alam mong hindi na ako babalik. Hinintay talaga kita. Ilang taon. Hindi lang ako nagparamdam kasi sabi mo wag na. Alam ni Jam yun. Naisip ko baka nga kailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses sa gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas akma sa akin. At thank you kasi alam kong tumulong ka rin sa pagdadasal para makilala ko ang mapapangasawa ko ngayon. At ibabalik ko sa iyo naging hiling at dasal mo na yon. Hinihiling ko na balang araw kapag handa ka na at wala nang takot, makilala mo na sana yung lalaki na magpapakita sa iyo na masarap magkaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod kasama ang tamang tao. Goodbye, Brad. Goodbye, Lexi. At doon na nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Brad. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung ang happy ending mo, wala pa ako sa ending ko at parating pala mga kuroon. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na at habang bumabiyahe pa siya, gumagawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na ako papadudot. Hindi na muling aatras at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin, pero sa pagkapit ko sa Diyos at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakabangon ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang bumangon. Huwag kang mag-alala, balang araw hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong buhok at pagsakit ng iyong mga tuhod. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko, sana'y nakapagdala ko sa inyo ng pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Parating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever, Lexi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.